Kaya po sa atin pong mga Pilipino, nakatutok po dito ang Department of Justice. Ang babasihan lang po natin ay ebidensya. So, iwasan din po natin yung iwasan po din natin yung maging judgmental at maging masyado po tayo, yung bias po natin. Opo, ito na lamang po. Yes. Okay, dagdagan ko lang ha. Itong investigasyon, no? Lalo na yung madamdamin sa atin, no? June 8, yung nangyari, no? Wala pong Pilipino na hindi naaantig yung nangyari. Diba? Kasi yung kamatayan ng dalawa natin, lalo na ho pag nakikita nyo yung mga coverage ng media, talagang maantig yung damdamin mo. Kasi, di ba? Pag nawalan ka ng anak, that's so bad. Di ba? Promising career, di ba? Supposedly, susi para umahon, di ba? Magbago yung katayuan sa buhay ng pamilya. Talagang At ang isa rin dapat natin tingnan, di ba? Yung obligasyon ng mga eskwelahan. No? Tandaan natin, sa mga eskwelahan o educational institutions, pag inihatid mo yung anak mo, di ba? Sa school, may mga anak ako, di ba? Pag inatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Di ba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authorities. Curricular man o non-extracurricular yung activities. Tulad nito, lumalabas sa lahat ng information sa atin. That it's a university acknowledged activity. So tinitingnan po natin. Of course, titingnan kung yung liability. Liability ng eskwelahan, liability nung involved, liability ng coach. Sino bang involved dun sa activity? May kapabayaan ba? Meron bang direkta na aksyon? Meron bang active o meron bang pagkukulang sa dapat ay pag-iingat na ginawa niya? Sa pagpili po ng lugar, ang pinili bang lugar ay sobrang peligroso. Bakit nyo dyan dinala? Ito po yung tinitingnan. At ang maganda po nito, narinig po natin nung isang araw, siguro batid natin, na si Father Bobby, no? Also is conducting. And we would like to seek also yung information and data na magagather na ginagawa ng Ateneo to be shared with the Department of Justice. Kasi sa dulo po nito, makikita naman pero parang ang maliwanag po nito, wala naman yung willful act. Diba? Ang lumalabas po sa atin, no? Wala yung talagang hinila yung paa pababa para malunod. Diba? Ang lumalabas lang dito, may kapabayaan ba? O kung may kapabayaan, diba? Ang maliwanag may namatay. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities o di kaya ay yung mga kasama at kabahagi nung university-sponsored activity. So yan po. Kaya po sa atin pong mga Pilipino, nakatutok po dito ang Department of Justice. Ang babasihan lang po natin ay ebidensya. So iwasan din po natin yung iwasan po din natin yung maging judgmental at maging masyado po tayo, yung bias po natin. Opo, ito na lamang po. Yes. Good afternoon, Sir Darlene Kai from GMA News. Sabi niyo nga po, walang willful act na nakikita so far doon sa Ateneo incident. Pero sinabi na po kasi nauna ng PNP, CIDG na ang tinutumbok ng investigation nila as of now ay may kinalaman sa hazing and homicide. Paano niyo po i-reconcile yun? Okay. Hazing, homicide, no? These are basically conclusions depende sa mapapatunayang ebidensya. So, titimbangin lahat yan. No? Titimbangin lahat yan. Kasi iba naman yung willful act, di ba? Na pumunta pa lang sila dun sa Aurora, ay ang balak na ay patayin. Di ba? May iba yung premeditated, di ba? Murder yon. Pero yung nagka-enkwentro, talagang ang gusto ay lunurin. Ibang bagay din yon. Di ba? So dun papasok kasi. Dun papasok willful act ba o kapabayaan? Tapos ang papasok, yung kapabayaan, may level din yan, ha? Meron kasing negligence, simple negligence, meron ding tinatawag na criminal negligence. No? Na kung saan, papasok yung criminal liability, at pag may criminal liability, syempre, papasok yung civil liability.
Diba? At dito, titingnan din kung ano yung naging supervision at control ng school authorities dito sa isang university sanctioned activity.